Good morning and Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. So today we're going to talk about stream flow lesson, and I'm gonna be the presenter of this lesson. So let's go. Let's start. Okay, so first is, what is stream flow? So when we say stream, river, ilog, sapa, or anything na kung saan nasa-stuck yung tubig. And then flow, yung agos ng tubig. Okay, so next tayo. Stream flow, according sa kanyang meaning, ito ay the volume of water that moves over a designated point over a fixed period of time. So, sabi dito is volume daw ng tubig na dumadaloy sa in a period of time. Sabi din dito, according to my another resources, a stream flow tell us how much water is flowing past certain point in a stream or river. And ito daw ay nagre-refer din sa amount ng tubig sa isang stream. Okay, so ang stream flow is usually measured in cubic feet per second. So, nami-measure siya into cubic feet per second. Okay, so stream flow is affected by the amount of water within a watershed, increasing with a rainstorm or snow melt and decreasing during dry period. So, nagde-decrease yung stream pag dry period, and then nag-i-increase naman siya pag rainy season, mga ganyan. And then now, let's proceed sa stop gauge. So, itong stop gauge, isa itong instrument or tool na gagamitin para makuha natin kung gaano kalalim na ba yung tubig. So, ito yung instrument. Malaki siyang ruler, mahaba. Kumaga, para lang talaga sa stream na pangpasukat sa kung gaano na ba kalalim yung water. And then, ngayon, meron tayong definition of term. Definition of term, first is discharge. Itong discharge is also known, another term ng stream flow. So, the next is flow regime. Ito yung the regime or the pattern of stream flow over time, including increases with storm water, runoff inputs, and decreases to a base flow level during dry periods. So, itong flow regime is pattern to siya ng tubig. So, meron tayo ditong stratified flow, wavy flow, then plug flow, slug flow, annular flow, and then yung bubble, yung bubbly flow. And then, meron tayo ditong another definition of term is impervious surface. So, a surface that does not allow water to pass through. So, ito naman yung surface na hindi inaalaw na agad-agarang mag-infiltrate yung tubig sa lupa. Kasi ito, ang example nito is semento. So, pag nababasa yung semento, ilang araw pa yan bago mawala yung tubig. Pero, hindi dahil sa nag-infiltrate. Sometimes kasi dahil sa mainit, sobrang init ng araw. So, di ba nga pag yung kalan nilalagay sa apoy, pag may tubig, yung tubig is nag-infiltrate siya sa sobrang init, di ba? And then yun nga, sa ang tinutukoy nito is yung mga surface na hindi inaalaw yung tubig na ma-infiltrate. So the next is rating curve. Itong rating curve is a graphical representation, is ililesson to ng next reporter, no? So, sa kanya tayo makikinig. And then, the next one is run. An area of a stream that has swift water flow and is slightly deeper than a riffle. So, itong run, ito yung rain na hindi agad-agarang nag-i-infiltrate, na hanggang sani natin yung lalim niya. So, kadalasan na tatapakan natin ito sa mga damo. Yung bang
yung tubig niya is hanggang sa knee ng paa natin. So, next tayo sa stage height. Height of the water in a stream above a baseline. So, yung height ng tubig about sa baseline. So, according dito sa picture, no, ang tinutukoy dito na stage is yung kumaga kung saan hanggang yung tubig na ano natin, stream, kung hanggang saan siya ba. And then nakikita rin dito sa picture na meron siyang stage staff gauge na pampasukat kung hanggang saan ba yung height ng tubig. And then the watershed. Watershed, an area of land that drains to a main water body. So ito na yung watershed is boundary siya. Nakikita natin sa picture, meron tayong broken line na kulay black. So yan yung nagre-represent as a boundary ng watershed. So lahat ng ulan na bumubuhos sa boundaries na yan, na hindi agad-agad nag-i-infiltrate sa lupa, is dumadalo yan papunta sa stream channel. So yung stream channel natin, ito yung stream natin. So yan. And then proceed tayo sa mga equipment na needed pag nagkuha tayo ng stream flow. So meron tayo dito, kailangan natin ng tape measure, yardstick, surveying flag, float or anything na magaan na object na kung saan hindi siya maglulubog sa tubig. And then marami pa. The next one is determine stream flow. So area times velocity is equal to flow. So dito, pag nagme-measure tayo ng stream flow, syempre kukunin natin yung width ng stream natin. And then after that is i-measure naman natin yung depth niya, yung lalim. So sa pag-measure ng depth, kailangan nakailang trials ka. For example, 3 trials ka. Kasi nga, iba-iba yung height ng lupa ng stream. So, meron kasi sometimes malalim sa unahan, sa likod is nasa middle, and then sa huli is masyado ng mababaw. So, pag ilang beses kang naka-trial, i-add mo yun. For example, 3 trials ka. Yung tatlong trials na yun, i-add mo. And then, i-divide mo into 3 para makuha mo yung average depth nung stream natin. And then, next is, okay, so we have here, measuring and calculating stream flow. So, mapapanood natin dito sa video kung paano sila sumukat or paano nila mineasure yung stream flow. So, panoorin natin. Measuring the flow of a stream is important to understanding how much water is at a certain point at a certain time. Flow can be calculated using the float method with a measuring tape, small plastic bottle, and a timer. Flow is best measured in a run where water is flowing and when there are 2 observers. First, determine the float distance by measuring and marking 2 points along the length of the channel. Try and get at least 10 feet. This length will be your distance. Next, measure 3 depths across at the channel cross section. Average those 3 depths, and this is your depth. Next, measure a representative width of the stream, and that will be your width. Now let's float the bottle. Partially fill the float bottle with water. One observer stands at the top of the reach, and the second observer stands at the bottom. The observer at the top tosses the float bottle into the channel and calls out start when it crosses the upstream point. The other observer will start the timer. And as soon as it crosses the second point, they'll stop the timer. Repeat this toss process 3 times and average the 3 times together. Use this average as your time entry. Now you can determine the flow in cubic feet per second by multiplying the width and average depth by the product of the distance and the time. A correction factor is commonly used because surface flow is faster than flow in water column.
Okay, so let's proceed now sa ating example sa discharge or ang flow rate. So, meron tayong example dito na sabi, 0.75 high rectangular sharp crested weir extends across a 2.2 meter wide rectangular channel. When the head is 320 mm, determine the flow rate by neglecting the velocity of approach. So, meron tayo ditong figure na hindi ko na isulat pero i-draw natin. So, ito yung figure natin. Okay, so ito yung figure natin. So, we have head, the height, and the yung 2.2 na width natin. So, kaya siya sharp crested kasi yung dito na part is ano siya, is sharp. And then, itong drawing na to is ito siya. Dito yung velocity na nagsa-travel yung water. And then ngayon, since ang sabi sa question is neglect yung velocity. So ngayon, gagamitin natin ang formula ni Francis. So, ito ngayon yung formula ni Francis. So, since neglect yung velocity natin, hindi na makakasali itong h at saka itong v. So, ngayon maka-cancel out na yan. So, ang matira na lang is ang ating Q is equal to 1.84 L prime head. So, ngayon, yung L prime natin, gagawin natin siyang L, kasi, sana yan? Gagawin natin siyang L, kasi, kapag surface yung weir, itong weir natin, is, ibig sabihin nun, lahat ng width, lahat ng width na cover nitong, wide natin is, cover siya ng weir. So, ibig sabihin, lahat ng wide dito sa channel is weir. Therefore, ang magiging L natin dito is yung 2.2 meter. So, ngayon, substitute na natin. U is equal to 1.84. Yung sinabi ko kanina na yung L natin is 2.2 meter times yung head natin na 320 mm. So, itong 320 mm, i-convert ito into meter. So, ang mangyayari is 320 divide sa 1,000. So, ang matitira is, or ang sagot niya is 0.32 meter raised to 3/2. So, pag i-calculate natin yan, lalabas na yung sagot natin na 0.73 cubic meter per second. So, ito na ngayon, yung ating flow rate flow rate natin na neglect yung velocity natin. Okay, so ngayon proceed tayo sa another example. Okay, so ito yung another example natin. Calculate the flow rate in GPM or gallon per meter of water traveling at 5 feet per second in a 24 inches pipe.
So, itong diameter natin is i-convert pa to into feet. So, ang findings dito is ang flow rate natin in GPM, yung unit niya. So, ngayon, first, since may formula tayo na flow rate is equal to velocity times A. So, since ang velocity natin is given na, yung A na lang yung kukunin natin. So, itong 24-inch, convert natin into feet. Okay, so 2 feet siya. So, para makuha natin yung area, since may formula tayo sa area na pi all over 4 d squared. So, 5 feet per second times pi all over 4 pag direct yan sa calculator, makukuha na natin yung Q natin na 15.7 feet cube per second. So, ito yung initial na Q natin. Kasi sabi sa given, flow rate in gallon per meter. So, meaning, i-convert pa natin itong feet cube per second into GPM. So, let's convert this feet cube per second. So, in 1 minute, meron tayong 60 seconds. And then, in 1 feet cube, meron naman tayong 7.48 gal. Okay, so ika-cancel na natin yung mga need i-cancel. Yung second. So, ngayon, ang natira, pag isa-solve na natin to, lalabas ang 7,046 GPM. So, saka natin nakuha ang sagot doon sa question na calculate the flow rate in GPM of water traveling. So, ito na ngayon yung GPM ng tubig na nagtra-travel sa, sa 5 feet at 24 inches na pipe. Okay, so mag-next tayo. So, next na formula natin is triangular weir. So, may given tayo dito na a triangular weir has a vertex angle of 60 degree. The head of a overflowing water, the weir is maintained at 700 mm. If the weir coefficient is 2.1, determine the discharge of the weir. So, may figure tayo dito. And then, ang head daw natin is 700 mm. And yung CW natin is 2.1 or yung coefficient weir. So, according sa formula natin, itong 8 all over 15 hanggang dito sa C to the square root of 2G is for another nito is yung value nito is yung CW. So may CW naman din tayo. So ngayon ang mangyayari is Q all over A ay Q sub A is equal to CW tan theta all over 2 and then yung head natin raised to 5 half. So, ngayon, pag ganyan na yung formula natin or yung, kasi kinonsider natin ito as a CW. Kasi yung value ng CW is ito, 8 all over 15 C square root of 2G. So, ngayon, since ang CW natin is 2.1, substitute lang natin yan. So, tan, yung theta natin is 60 degree, all over 2, and then yung head natin na 700 mm, i-convert natin into meter. So, ang lalabas dyan is 0.7 meter.
0.7 meter raised to 5 half. Raised to 5 half. So, kung ikakalculate natin yan, makukuha na natin ang Q sub A natin. So, 0.497 cubic meter per second. So, ito na ngayon yung findings dito sa ano natin. Ito na yung discharge of the weir. So, yung flow rate ng weir sa given na to. Okay, thank you. So, sa susunod naman is magbibigay ako ng example ng runoff volume. Mga given na kung saan hahanapin natin yung total runoff volume. Okay, so ito yung first example natin. The rainfall of 6 successive days in a catchment area is 4, 3, 5, 1, 7, and 2 cm. The index for a stormwater is 3 cm day. So, calculate the total volume of runoff if the area of a catchment is 87 km cube. So, ngayon, dito is yung index is a constant infiltration of rainwater that yields the actual runoff volume of the total rainfall water. So, yung rainfall rates natin, which is yung dito, is lesser than index does not provide any volume for the runoff. Hence, they are not taken while calculating the runoff. So, hindi siya tinitake pag nagka-calculate ng runoff. So, ngayon, magsa-start tayo. So, may formula dito na the runoff day is equal to rainfall per day minus index. So, total runoff depth, first day minus index plus third day minus index plus fifth day minus index. So, napansin natin dito sa formula, ang nakuha lang dito is yung mga lumagpas sa index natin. So, yung 1, first natin is nasa 4. And then, yung third natin is nasa 5. And then, yung pang-fifth natin is nasa 7. So, ngayon, ito yung napansin natin. No? Ito yung mga nakuha. So, isa-substitute lang natin yan. So, ang mangyari is yung first day natin is nasa 4 cm minus 3 cm. Kasi nga, yung index natin is 3 cm siya a day. So, every day, 3 cm. Kumbaga, hindi na siya nagbago. Plus, yung third natin na 5 cm. Plus 7 cm minus 3 cm. So, ngayon, i-minus lang natin yan. Meron tayong 1 dito. Meron tayong 2 dito. At meron tayong 4 dito. So, i-add lang natin yan. Makukuha na natin ang 7 cm. Okay, so since meter yung kailangan natin, no? I-convert natin itong 7 cm into meter. So, i-divide lang ito into 100, kaya natin makukuha ang 0.07 meter. So, ito na ngayon yung ano natin, total depth of runoff. So, ngayon yung catchment area naman is itong sagot, itong runoff depth or total runoff depth is ita-times natin sa catchment area. So, we have a catchment area here na 87 km. So, ngayon, yung 87 km squared, i-convert natin into meter. So, in 1 km, meron tayong 1,000 meter. So, since squared yun, ang mangyayari niyan is ang 87
kn squared natin is magiging 87 times 10 raised to 6 meters squared. Kasi million na yung lalabas eh. So ngayon, pag i-multiply na natin, ito, i-times natin sa 0.07 meter, makukuha na natin yung 6, sagot na 6.09 times 10 raised to 6 meter cube. So, ito yung total volume of round off natin. O di kaya may isusulat natin to as a 6.09 MCM. Which is, ang MCM means million cubic meters. So, ganyan natin kinuha ang ating total round off or ang total volume round off natin. Okay, so let's proceed now sa example natin, last but not the least. So, an overland flow hydrograph for a watershed is shown below. Calculate approximately how much round-off volume should be anticipated. Consider any negative flow rate in a hydrograph to be 0. So, yung mga negative na flow rate is consider natin as 0. So, meron tayo ditong drawing and pag hindi siya masyadong ganun kaklaro, no? So, papakita ko sa inyo yung drawing niya. So, ito. And then ngayon, meron tayo ditong rectangle na patayo. So, i-level natin yan siya. So, sa 1 and 2, meron tayong start dito sa 0.5. Yung dito na part. Ito. And then, sa 2 to 3, meron siyang 2 na taas kung saan sila nag-intercept. So, dito. Sa 3 to 4 naman is nasa 3.5. Ganun din sa 4 to 5. 3.5 din siya. And then, sa 5 to 6 is nasa 2 lang. Sa 7 is nasa 0.5. So, ngayon, since nakuha na natin yung graph ng isang, itong sa flow ng hydrograph, is nakuha na natin yung mga, graph niya. So, ngayon, ang gagawin natin is, yung rectangular 1, itong 1 natin, is, eta times, or, ang mangyayari dyan is ganito. Rect, sa 1, since hanggang 6 tayo, no? So, sa 1, meron tayong 0.5. Kung saan hanggang doon lang yung graph natin. So, dito. 0.5. I-minus natin ngayon kung saan nag-stop yung kumaga yung line natin. So, ngayon, sa 1 kasi is hanggang sa 2 siya. So, ngayon, i-minus natin ang 2 minus 1. Ganyan na mangyayari. And then, sa next naman is yung 3. Sa 3 is nag-stop tayo sa 2, which is 2.0 times yung 3 naman ngayon ang i-minus natin sa 2. So, 3 minus 2. So, ganun pa rin. Sa 3 is nasa 3.5 tayo. And then, ngayon, yung 3 naman is i-minus natin sa 4. So, ang 4 ma-minus sa 3. So, parang pattern na lang din yung dito na part. So, sa 4 is 3.5 rin. Since ang 4 kasi is ito. Nag-same sila ng line sa 3. Dito sila nag-stack sa 3.5. So, ngayon is 5 minus 4. And then, sa 5 naman is meron tayong 2 again. Ma-minus ulit natin sa 6 minus 5. And then, sa 6 is nasa 0.5 siya. Since ito yung 6 natin, dito siya nag-stop eh. So, 0.5 yun na line. Dito na line, 0.5. So,
ima-minus natin into 7 minus 6. So, may pattern yung dito eh. No? May pattern siya. So, ngayon, pag nakuha na natin, i-multiply na natin yan each, and then, isa-summation natin yan. I-add natin lahat. Para makuha natin yung, kasi may choices yung ano natin eh, yung given natin, may choices. What I mean is, yung question natin is may choices. So, pag in-add mo to lahat, ang lalabas is 12 feet per cube. So, nasa choices naman yung 12 feet. So, meaning, letter B, yung sagot. Okay? So, now, tapos na tayo sa example. And thank you so much sa pakikinig. So, yun lang. Maraming salamat. Okay, so, yun nga. Hanggang dun lang ang aking topic. No? So, maraming salamat